Patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng pagkawala ng di lang iilan, kundi maraming mga sabungero. Sa loob ng mahigit isang taon, mula Abril 2021 hanggang Enero 2022, ilang mga sabungero ang naitalang nawala sa iba't ibang lugar tulad ng Laguna, Batangas, Bulacan, Maynila at Rizal. Umabot sa 34 na kaso ang opisyal na naisumite at agad itong umagaw ng atensyon ng buong bansa. Noong kalagitnaan ng Hunyo, isang tao ang lumantad at nagsabing maaring may mahigit 100 individual na naapektuhan at inilagay umano sa isang lawa malapit sa bulkan. Dahil dito, nagsimulang magplano ang mga investigador ng operasyon upang magsagawa ng pagkuha ng posibleng ebidensya mula sa ilalim ng lawa. Humingi ng tulong ang mga opisyal mula sa mga technical divers at nakatanggap din ng alok na suporta mula sa ilang kaibigang bansa. Layunin nitong mas mapahusay ang pagkakataong makahanap ng mga material na makatutulong upang suportahan ang investigasyon. Sa mga oras na nagpatuloy ang paghahanap, ilang ahensya sa loob ng bansa ang tumulong din upang mas mapalawak ang operasyon. Noong ika-17 araw ng Hulyo, natagpuan ng mga search team ang ilang bagay na kahawig ng mga tadyang sa loob ng mga sako na nakuha mula sa lawa. Makalipas ang ilang araw, natuklasan din doon ang isang bungo ng tao. Ang lahat ng ito ay kasalukuyang nasa ilalim ng masusing pagsusuri. Ngunit dahil sa malakas na ulan at pagdilim ng tubig, kinailangang ipagpaliban ng ilang gawain. Noong ika-18 ng Hulyo, napilitan ang diving team na ihinto ang operasyon dahil sa mababang visibility at mataas na antas ng tubig. Bukod pa rito, sa isang pampublikong sementeryo na malapit sa lawa, 3 set ng labi ang hinukay noong kalagitnaan ng Hulyo. Matagal nang nakalibing ang mga ito sa mga puntod na walang pangalan. Tinitingnan ngayon ng task force kung may kaugnayan ang mga ito sa pagkawala ng mga sabungero. Sa kabilang panig, pinili ng mga pamilya ng mga nawawala na dumaan sa legal na proseso. Nagsampa sila ng reklamo sa mga pambansang opisina kung saan pinangalanan nila ang isang kilalang personalidad sa negosyo at isa pang tanyag na individual mula sa entertainment bilang maaaring konektado sa pangyayari. Mariin namang itinanggi ng mga tinutukoy na personalidad ang anumang pagkakasangkot nila sa usapin. Kasabay nito, hiniling din sa Department of Justice na humiling ng kopya ng ilang affidavit na una nang naisumite ngunit hindi na idagdag sa opisyal na case files. Itinuturing ng mga pamilya at kanilang mga kinatawan na mahalaga ang mga dokumentong ito upang mas mapatatag ang direksyon ng investigasyon. Ayon sa mga investigador, maaari pa ring makabuo ng matibay na kaso kahit walang direktang nahanap na pisikal na ebidensya. Posibleng magamit ang mga litrato, video at iba pang patunay mula sa mga testigo. Gayunpaman, malaking bagay kung makakakuha ng pisikal na ebidensya dahil mas lalo nitong mapapatingkad ang bigat ng investigasyon. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang paghahanap mula sa malalim na tubig ng lawa hanggang sa mga legal na proseso. Ang lahat ng ito ay itinutulak ng determinasyon ng mga pamilya at ng mga autoridad na mahanap ang katotohanan at maibigay ang kasagutan sa mga mahal sa buhay na matagal nang naghihintay ng linaw. Actually, maraming mga taga-suporta ni Gomez sa internet ang sumusuporta sa post niya kahapon. Which is, meron pa nga akong nabasang comment kahapon galing sa isang netizen na sinabihan pang madaldal na tao itong si Magalong. Anyway, ganito kasi yung balita. Sa pinakahuling mainit na palitan sa pagitan ng ilang opisyal ng pamahalaan, naging sentro ng usapan si later Representative Richard Gomez matapos magbigay ng tugon sa mga pahayag ni Baguio City Mayor Magalong tungkol sa umano'y maling paggamit ng pondo sa Kongreso. Sa halip na tumahimik, nagpahayag si Gomez sa social media ng isang mensahe na maraming nakapansin bilang tuwirang tugon kay Magalong. Sa kanyang post, sinabi niya na bago maglabas ng mga akusasyon laban sa ibang opisyal, mas mainam na ayusin muna ng isang leader ang sariling lugar na kanyang pinamumunuan. Nag-ugat ang usapin ng banggitin ni Mayor Magalong na may mga questionabling aktibidad sa Kongreso na aniyay nagpapahina sa tiwala ng publiko. Dahil dito, agad umani ng atensyon ang kanyang mga salita at naging paksa ng mainit na diskusyon sa iba't ibang plataporma. Gayunpaman,
hindi ito pinalampas ni Gomez na matagal na ring kilala sa kanyang prangkang pananalita. Sa kanyang Facebook post, mariin niyang sinabi na dapat unahin ng isang leader ang pagpapaayos sa sariling nasasakupan bago tumuro sa iba. Marami ang nakapansin na tila malinaw na patama ito kay Magalong, lalo na at may ilang isyong kinahaharap ang lungsod ng Baguio. Ilan sa mga nababanggit ng mga kritiko ay ang problema sa trapiko, pagdami ng basura at iba pang suliranin na hanggang na ngayon ay hinahanap pa rin ng mas pangmatagalang solusyon. Dahil dito, nagkaroon ng mas malawak na diskurso kung sino nga ba ang may higit na pananagutan, ang lokal na pamahalaan na dapat tutok sa pang-araw-araw na suliranin ng mga mamamayan o ang mga kongresista na siyang nagtatakda ng pondo at batas para sa mas malawak na kapakanan. Sa kabilang banda, hindi rin napigilan ng ilang taga-suporta ni Gomez na ipagtanggol ang kanyang paninindigan. Para sa kanila, tama lamang na ipaalala sa isang opisyal na bago bumatikos, tiyakin munang maayos ang sariling pamamahala. Dagdag pa nila, hindi rin makatutulong sa bayan kung ang mga leader mismo ang nagbabangayan sa halip na magtulungan. Ngunit hindi rin magpapatalo ang mga taga-suporta ni Magalong. Para naman sa kanila, mahalaga ang kanyang paglalantad ng issue sa Kongreso dahil ito ay may kinalaman sa integridad ng paggamit ng pondo ng bayan. Anila, ang kanyang paninindigan ay nagpapakita lamang ng pagiging tapat at matapang na opisyal na hindi natatakot magsalita kahit pa maraming masasagasaan. Dahil sa palitang ito, naging mas matingkad ang tanong ng taumbayan kung paano nga ba dapat umakto ang mga leader sa gitna ng isyu ng pamamahala at pananagutan. Ang ilan ay naniniwala na ang ganitong palitan ng opinyon ay nakatutulong dahil napapansin ng publiko ang mga problemang dapat tugunan. Subalit may iba ring nagsasabing mas mabuting iwasan ng mga leader ang pagbibigay ng patutsada at sa halip ay magtulungan upang mahanapan ng mas epektibong solusyon ang mga suliranin. Sa kabila ng lahat, nananatiling malinaw na parehong may malakas na impluwensya sina Gomez at Magalong sa kanilang larangan. Ang kanilang palitan ng salita ay nagiging salamin ng mas malaking usapin hinggil sa pamumuno, integridad at pananagutan sa pamahalaan. Sa huli, ang mga mamamayan pa rin ang umaasa na ang kanilang mga opisyal ay gagawa ng mga aksyon na tunay na makapagbibigay ng pagbabago at solusyon sa kanilang araw-araw na buhay.